Kondol, patola, upot kalabasa, at saka meron pang labanos, Labanos! mustasya. Lagi na lang ganito. Singkamas ah! Strawberry. Yung ulam namin ngayon, kinikrave ko talaga siya, yung munggo. Tapos ganito yung ginawa ng ganito yung munggo na ginawa namin. Nila pala. Nilang lahat. Ayan. 'Di ba? May hipon, tapos may chicharo. Yung chicharon niyan, ang mahal-mahal niya. Tapos ito hipon, tapos may ganito. Kaya sa mga nagki-crave ng dyan, ng munggo, magmunggo na rin kayo or pumunta kayo dito sa bahay at kumain kayo dito. Pero magdala kayo ng kanin ha. Yun lang. 500 pesos para sa Noche Buena sa Pasko, ibigay natin kay Mama. Ma! 500 pesos panghanda na natin sa Pasko. Hindi magkakasya anak ko. Paano hindi magkakasya? Sabi nga sa DTI, kasya na dito spaghetti, macaroni salad, at saka ham. Ulul! Eh di sila na lang. O ba't parang galit ka naman? Kasya na to. Hindi magkakasya. Paano sasaya ang araw ng Pasko natin kung 500 pesos titipidin natin ng araw ng Pasko? Paano tayo sasaya? Magkano pala dapat? 5 kaya kina. Ulo, ang mahal naman. Oo, ayaw mo nun. Magiging masaya ang araw ng Pasko natin. Sabi nga sa DTI, 500 pesos nga lang daw. Oo, eh di bigay mo na lang sa kanila. Sila na maganda. Ay, nagagalit ka. O sige na. Hindi na 500 pesos ang bibigay ko sa iyo. Sundan mo na lang ako. 1, 2, 3, go. Mahaw! Mahal. Mahaw! Mahal. Moy! Mui. Moy! Mui. Wah! Bakit? Sino pa bang gagawa nito na may galit sa akin? Tingin mo gago ako para sirain yung mga pinaghirapan ko? Malay ko ba? Baka dahil sa galit mo, style mo lang magkunwaring okay ka, pero pagkatapos ng lahat, ipagbabasag mo lahat. Hindi galit akong galit! Pero wala akong rason para sirain yung mga pinaghirapan ko. Dahil gusto ko na matapos tong lecheng proyektong to para hindi na kita makita. Huwag kang mag-alala, Ino. Pagkatapos ng lahat na to, hindi mo na ako makikita. Malaya na kayo magpakasaya ni Roxanne. At malaya na rin kayo magpakasaya ni Kuya. Hindi kami ng kuya mo. May ligaw na pusa dito. Tignan nyo, ang cute. Miming! Ayun o, Miming! Naligaw siya, so binabala kong ampunin na lang siya. Tapos ang ipapangalan ko, Blight. Wait lang, tignan ko kung merong egg. Ano ka, lalaki, babae? Hoy. Hoy, lalaki ka o babae? Hindi siya nagsasalita. Ay, lalaki. Lalaki pala. Lalaki pala, hindi na lang Blight ang ipapangalan ko. Ipapangalan ko na lang siya is, di ba, Andrea? Andre na lang. Andre! Ay, parang ang ano naman. Parang hindi siya bagay sa pusa kung Andre. Kasi pang lalaki yung Andre. Ano kaya? Or what if Andre Pussy? Yun na lang kaya. Andre Pussy! Pussycat! Andre Pussy. Saan na? Ayun na siya. Ang cute. Andre Pussy. Andre. Oo nga, Andre na lang. Andre. May bukol ba siya sa puwit? Ay, hindi. Babae siya. Ay, hindi. Lalaki. Lalaki. Wag. Bakla daw. Ay, bakla yun. Feel ko bakla yan. Andre. So, nakapag-desisyon ako. Andre na lang siya. Andre Pussy. Andito ako ngayon sa CR. Tapos, nagpakita na naman sa akin yung spider frog. Ayun o. Sa ngayon, ang taas na niya, te. Ano, palakang gagamba. Ayan o. Kita nyo? Oh, sige, iakyat mo. Oh, hala. Ay, ba't parang lapit? Alam niyo yung yung tipo mong tuwing nandito ko sa CR. Ay, hindi, actually, pangalawa ko pa lang siya nakikita. Pero feel ko best friend na kami. Kasi nung isang araw nandun siya sa sa ilalim ng lamesa. Tapos parang bigla siyang tumalon sa paa ko. Mabuti hindi ko natapakan. Kung hindi, nagmukha siyang lamok doon na. Ayun na siya, oh. Ayun, oh, ang taas na niya, te. Feel ko may kapangyarihan siya. Spider frog. Yan tinatawag na palakang gagamba.
parang nailalabas ko lahat ng dumi ko sa katawan ko kapag nakikita ko siya. Kasi amaze na amaze ako sa kanya. Para siyang member ng Avengers. Ayan, papunta na siya sa taas. Tinalo pa niya ang ipis at butiki. Sige, i-go mo yan. Malapit ka na. Ayan. Ayan, sige na. Go mo na. Ayan. Ano, nandun na siya, ti. Ayun na, ay, pasok. Ang masasabi ko lang sa palakang yan, I'm so proud of you. Gaya ng buhay natin. Kung kaya mo, basta na lang mag-a-advise. Basang-basang. Nag-iimbento. Hindi, I mean, syempre, walang imposible eh. Yun palaka, pero nakaakyat. Paano pa kaya tayo? Ibig sabihin, walang imposible sa buhay. Ang ganda nun. May napanood ako dito na mahabang pila. May pinipilahan silang brand. Rich Boys ba yun? Hindi ko talaga siya kilala. Kaya iniisip ko, bakit nag-aaksaya yung mga nagpipila ng oras dito? Ano ba tong Rich Boys na to? So ako naman, dali-dali akong mag-check ng chinek ko yung Rich Boys. Ay, be. Kaya naman pala na pinagguguluhan. Ang gaganda ng mga hoodies! Ang gaganda ng mga short, mga pants, basta parang ang ganda ng forma, parang pag sinuot mo, ang ganda ng kakalabasan ng forma mo. Siguro, nalilate lang talaga ako sa trend or sa uso kasi since nga naging mahina yung signal dito sa Bicol, tapos dahil nga sa bagyong Uwan, yung lamok. Dahil sa bagyong Uwang, nagina talaga yung signal. Tapos balik na nga dito tayo sa Rich Boys. Sabi ko, ano ba to? Bakit talaga pinaguguluhan? Alam nyo, yung pag-click ko lang nung pinaka, di ba sa FYP may nakalagay dun sa pinaka, Rich Boys, ganito. Kinalik ko lang yun. Ay, ang dami pala nilang, product. Ang dami nilang mga hoodies. Basta ang gaganda. Tapos yung mga nagre-review pa, parang mabubudol ka talaga kasi inaano talaga nila. Tingnan nyo yung tela, tingnan nyo yung ganito, ganyan. Ang ganda, te! Siguro ako, te, kung nasa Manila ako, feel ko makikipila din ako pag ganun since nga ako, gusto ko rin talaga yung mga poporma, mga hoodies yan, mga bet ko talaga yung mga yan. Lalo na yung mga short na pag ganun nila. Ay, ang ganda! Or ako lang siguro talaga ang hindi nakakakilala sa Rich Boys. Kasi sa totoo lang, ang daming pumipili. Ibig sabihin, kilalang kilala na siya. Nililate lang talaga ako sa trend na iinis ako. Saan na yung lamok na yan? Naiinis ako. Ba't hindi ka lumabas? Kanina nag-ano-ano ka sa mukha ko Ngayon, naiintindihan ko na talaga kung bakit pinaguguluhan siya. Maganda yung product nila, te. Period. Imuta ka ba? Wala.